si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, pagbubukas ng klase sa ilang mga lugar na lubhang apektado ng Bagyong Karina, suspendido. Pag-asa, nagbabala sa posibleng pag-apaw muli ng tubig sa Lamesa Dam. PBBM ipinag-utos na siyasatin ng lumubog na barkong may sakay na milyong tonelada ng langis. Agap Party List na nawagang pirmahan na ni PBBM ang Anti-Economic Sabotage Bill. Viral Hill Tulog road sign ipinatanggal na. Opening ceremony ng Paris Olympics 2024, dadaluhan ng libo-libong atleta at delegado. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Inanunsyo ng Department of Education na suspendido muna ang pagbubukas ng mga klase ng ilang mga lugar na lubhang naapektuhan ng Bagyong Karina. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Nakatakda na sanang magbukas ang panibagong school year sa Lunes sa susunod na linggo, July 29. Ngunit dahil sa matinding epekto na idinulot ng Bagyong Karina, hindi muna makakabalik sa paaralan ang ilang mga estudyante. Ito ay matapos i-anunsyo ni DepEd Secretary Sani Angara na suspendido muna ang pagbubukas ng klase sa mga lugar na lubhang apektado ng bagyo. Aniya, marami pang kailangang linisin at ayusin sa mga eskwelahan. Para naman sa mga hindi gaanong apektado ay tuloy ang pagsisimula ng klase sa susunod na linggo. Abiso naman ni Angara, maglalabas ang DepEd ng mga listahan ng mga paaralang suspendido muna ang klase. Makikipag-ugnayan din umano ang mga regional directors upang siyasatin ang kahandaan ng mga paaralan. Pagtitiyak naman ni Angara, hindi umano pipilitin ang mga paaralang nasalanta at mahihirapan sa opening of classes. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Bunsod ng matinding epekto ng Bagyong Karina sa mga lugar ng Maynila, buong puwersang rumesponde ang Bureau of Fire Protection o BFP sa mga nasalanta nito. Tutukan si Jade Buhoy para sa balita. Magmula noong pagtama ng Bagyong Karina sa Luzon, partikular na sa lugar ng Maynila, nagpadala ng higit sa 3,000 kagamitan gaya ng iba't ibang truck, ambulansya at maging rubber boat ang Bureau of Fire Protection o BFP at halos 17,000 tauhan ang nakaantabay rito. Ayon sa ahensya, halos 16,000 pamilya ang nailikas naman sa lugar ng Maguindanao, Lanao del Sur at Oriental Mindoro. Kabilang na din dito ang kanilang paghahatid ng higit sa 1,000 food packs mula sa DSWD. Bukod pa rito, nananatiling nasa full alert o code red ang ahensya mula sa kanilang patuloy na rescue at retrieval operations, maging ang pamamahagi ng relief at iba pang uri ng pagreresponde sa mga biktima. Maaari namang tumawag sa National Emergency Hotline para sa mga individual na nangangailangan ng tulong. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nasa 11.12 bilyong pisong halaga ng natitirang calamity fund ang inaasahang mailalaan para sa mga naapektuhan ng hagupit ni Bagyong Karina. Ito ay mula sa 22.74 bilyong pisong alokasyon ng Department of Budget and Management o DBM na maaaring magamit hanggang sa pagtatapos ng taon. Batay kay Budget Secretary Amina Pangandaman, nakahanda umano ang gobyerno na suportahan ang lahat ng relief operations sa pamamagitan ng Quick Response Fund na inilaan sa kani-kanilang mga budget sa mga ahensya ng pamahalaan. Bagamat humupa na ang malakas na pag-ulan, nagbabala pa rin ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA sa publiko sa posibilidad na muling umapaw ang tubig sa Lamesa Dam.
Bagamat bumaba na ang level ng tubig nito sa 80.15 meters, maaari pa rin itong tumaas dulot ng nagpapatuloy na ulan na dala naman ng mas pinalakas na habagat. Kung sakali, maaari itong magsanhi ng pag-apaw ng tubig sa Tulyahan River sa Quezon City. Kaya naman hinihimok na manatiling alerto at handa ang mga residente sa mga lugar na naninirahan malapit rito. Hindi pa man nakakabangon mula sa hagupit ng super typhoon, may bagong low pressure area na naman ang binabantayan sa bahagi ng Mindanao habang si Karina humihina papuntang China. Samantala, habagat pa rin ang nagpapaulan sa bahagi ng Luzon at Visayas. Nakatala sa inyong TV screen ang mga maaapektuhan ng pag-ulan na dulot ng habagat. Susunod sa News Force. PBBM ipinag-utos sa DOH na magkaroon ng medical team sa bawat evacuation centers. DENR layong magpadala ng survey vessel sa Bataan upang mahanap ang MT Terra Nova. PBBM ipinag-utos na siyasatin ang epektong dala ng paglubog ng barkong sakay ang 1.4 milyong toneladang langis. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Health na magtalaga ng medical team sa bawat evacuation centers sa bansa. Ayon sa Pangulo, sa mga insidente ng kalamidad ay minsan ay na-overlook na umano ang kalusugan ng mga mamamayan. Kaya naman nararapat na mayroong access sa mga evacuees sa medical services. Kung hindi umano makarating agad ang mga doktor, ay kahit ang mga barangay health workers muna ang idestino sa mga evacuation centers. Kaya naman inatasan ni Marcos ang DOH na suportahan ang mga LGU upang masigurong masuportahan ang pangangalagang pangkalusugan sa mga evacuation center. Matapos ang trahedyang naganap sa paglubog ng MT Terra Nova ng Philippine Coast Guard sa Bataan, nagpahayag ang Department of Environment and Natural Resources o DENR na magpapadala ito ng survey vessel upang mahanap ang nasabing tanker. Ayon sa kalihim ng ahensya na si Antonia Loizaga, kinakailangang agarang malaman ang lokasyon ng lumubog na tanker upang maintindihan at mapigilan ang pagkalat ng karagatan. Ang gagamiting survey vessel ay ang Hydrographer Presbitero kung saan kaya nitong suriin ang kinalalagyan ng tanker at alamin ang kontaminasyong pagkalat ng langis sa karagatan sa oras na mailagay ito sa lokasyon. Nangako naman siya sa kanilang buong kooperasyon sa PCG. Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na imbestigahan na ang nangyaring paglubog ng isang barkong oil tanker na dala ang mahigit 1 milyong toneladang langis sa Bataan, pinapasiyasat rin ang epekto ng oil spill sa mga karatig lugar. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Ito ang video na kuha ang mga sandaling paglubog ng isang barko sa Limay, Bataan. Alauna ito ng umaga nitong Miyerkules kung saan lulan ng 17 mga tripulante. Agad naman na nagsagawa ng search and rescue operation at oil spill response ang PCG.
16 na tripulante ang nasagip na agad na binigyan ng medikal na atensyon at paunang lunas, habang isa naman ang namataang palutang-lutang at wala ng buhay. Tinukoy ang barko na MT Terra Nova na naglalaman ng 1.4 milyong tonelada ng langis. Ayon kay PCG spokesperson Armand Balilo, sa pagkikwento ng crew ay sumalubong ang barko sa malaking alon, kaya naman nasalok ng barko ang malaking tubig na dahilan ng paglubog nito. Sa naging aerial surveillance ng PCG, may naitala ng oil spill sa 5.6 nautical miles mula sa Lamao Point. Sa kasalukuyan na hindi pa kumpirmado kung ang oil spill ay mula sa karga ng barko dahil maaaring galing lamang umano ito sa makina. Ipinag-utos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyasatin ang lawak at tindi ng epekto nito sa mga kalapit na lugar. Aniya, ito ay upang makapaghanda ang pamahalaan para sa pangangailangang hakbang at relief operation sa mga maaapektuhang lugar. Partikular na inutos ito sa DOST, DNR at PCG. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nanawagan ng Agricultural Sector Alliance of the Philippines o AGA Party List na pirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Bill. Ayon kay AGA Party List Representative Nicanor Briones, ito ay upang masugpo na ang dekada ng problema sa iligal na mga gawaing pang-agrikultura tulad ng smuggling, hoarding at iba pa. Anya, isang buwan na ang nakalilipas nang makapasa ito sa Senado at Kongreso, kaya naman inaasahan ng grupo na agad na mapirmahan ang panukalang batas. Dapat inamend na lang yung batas. Dapat hindi pinayagan na maantala ito pagkat ang kawawa ay yung matagal na naghihirap na magsasaka at matagal nang naghihirap na mamimili sa kabahalan ng pagkain. So what's that? Matapos ang pananalasa ng Bagyong Karina sa bansa nitong kamakailan, nanawagan si House Speaker Martin Romualdez sa mga mambabatas na pondohan na ang agarang pagsasaayos ng navigational gate sa Navotas City. Ang kabuuan ng impormasyon tunghayan kay Jade Buhoy. Nagpahayag ng direktibo si Speaker Martin Romualdez sa House Committee on Appropriations ukol sa agarang paglalaan ng pondo sa pagsasaayos ng Tangos Tansa Navigational Gate sa Navotas bunsod ng pananalasa ng Bagyong Karina. Ayon kay Romualdez, agarang aksyon ang kailangan kung kaya't ipinag-utos na niya sa Kongreso na maglaan ng pondo rito. Ang pahayag na ito ay matapos maghatid ng relief goods ni Romualdez sa iba't ibang lugar na sakop ng Navotas, Quezon at San Juan. Aniya, sisiguraduhin ng Kongreso ang pagsasagawa nito ng walang delay. Base naman sa ulat, ang dahilan ng pagkasira ng floodgate ay bunsod ng barge noong nakaraang Hunyo kung saan ang pumping station ay nabawasan ng kapasidad na mapababa ang baha. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Ibinahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang matagumpay na pamamahagi ng Family Food Packs o FFPs sa rehiyon ng NCR, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol, kung saan nasa mahigit 400,000 FFPs ang kasalukuyang naipamahagi at nakapreposisyon na para sa mga pamilyang apektado ng Bagyong Karina at Habagat. Tiniyak naman ng DSWD na patuloy nitong sinusubaybayan ang lagay ng bawat Pilipino kasama ng pag-alalay at pagtulong sa mga lubhang apektado. Bunsod ng naganap na Bagyong Karina at Habagat, agad na tumugo ng Philippine Air Force o PAF sa sitwasyon ng 48 residente na natrap sa tubig baha sa Barangay Doña Imelda sa Quezon City. Gamit ang M35 truck ng PAF, matagumpay na nasagip ang mga residente at ligtas na nailikas sa evacuation center. Ayon sa PAF, nananatili itong alerto upang magbigay tulong sa nangangailangan habang patuloy na bumabangon ng bansa
mula sa pinsalang idinulot ng bagyong Karina. Dahil sa epekto at pinsalang naidulot ng bagyong Karina at habagat nitong mga nagdaang araw sa lungsod ng Quezon, ay tuloy-tuloy rin ang pamamahagi ng ayuda sa mga apektadong residente sa Quezon City, partikular na ang mga kasalukuyang nasa evacuation centers. Ilan sa mga ayudang ipinamahagi ay ang pagkain, gamot, matutulugan, groceries, bigas at relief goods. Bukod dito ay tiniyak din ng lokal na pamahalaan ang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng mga residente habang ininspeksyon din ng mga opisyal ang kasalukuyang lagay ng ilog sa barangay Bagong Silangan dahil kabilang ito sa mga flood-prone areas ng lungsod. Susunod sa News Force. MMDA at ilang cleaning group patuloy ang paglilinis sa Dolomite Beach at ilang mga lugar sa Metro Manila. Viral Hill Tulog Road sign ipinatanggal na. NIA binigyang diin ang kahalagahan ng high dams kontra baha. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Patuloy ang mga kawani ng MMDA at ibang cleaning group sa paglilinis ng mga naiwang basura sa ilang parte sa Metro Manila, bunsod ng bagyong Karina nitong Miyerkules. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Bunsod ng mga naiwang bakas ng bagyong Karina at habagat sa Metro Manila, patuloy pa rin ang pagsasagawa ng cleanup drive at coastal cleanups ng mga kawani ng MMDA at iba pang grupo. Kabilang sa kanilang tinututukan ngayon ay ang mga gabundok na basurang naipon sa pampang ng Manila Baywalk Dolomite Beach. Makikita sa video na kuha ng isang netizen na inanod ng alo na ang tone-toneladang basura na naipon sa dalampasigan. Sa kasalukuyan, daan-daang sako na ang nakolekta ng mga grupo mula sa Baywalk ng Dolomite. Bukod sa Dolomite ay tuloy-tuloy rin ang mga kawani ng ahensya sa paglilinis at paghahakot ng basura sa mga lansangan sa Kamaynilaan. Dahil dito, panawagan ng MMDA na maging responsable ang mga residente sa kanilang pagtatapon ng basura sa kani-kanilang tahanan maging sa paligid na nakapalibot. Ito ay dahil isa ang mga solid waste sa mga nagiging sanhi ng pagbabara ng mga estero at daluyang tubig. At dahil sa pagbabarang ito, nakararanas ng malawakang pagbaha sa mga kalsada maging sa mga kabahayan. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Patuloy na umaaksyon ng Philippine National Police o PNP sa pagsagip at pag-alalay sa mga lubhang apektado ng bagyong Karina at habagat kung saan labis na nagdulot ito ng matinding pagbaha. Ang buwis-buhay na rescue operations ay panoorin sa ulat ni Daniza Lopez. Hanggang ngayon ay patuloy na isinasagawa ng Philippine National Police o PNP ang rescue operations para sa mga apektadong residente at pamilya ng bagyong Karina. Pahayag ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbin, prioridad ng PNP ang kaligtasan at seguridad ng bawat Pilipino, kung kaya't mas pinaiigting pa nito ang search and rescue team operations ngayong panahon ng bagyo. Kaninang umaga ay ibinahagi ng PNP ang pagsasagawa ng operasyon sa rehiyon ng Cordillera kung saan makikita sa video na nililinis nito ang rumaragasang putik at mga punong natumba sa daan.
Katuwang din ng DSWD ang PNP sa paghahatid ng family food packs o FFPs sa mga residente at pamilyang apektado. Nilusong din ang kapulisan ng lampas bewang na baha sa Bulacan para sagipin ang mga individual at pamilya na na-stranded sa kanilang mga tahanan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Matapos mag-viral sa social media ang pagkakabit ng Hill Tulog na road sign ay ibinahagi ni Makati City Mayor Abby Binay na agad niyang ipinatanggal ito. Ayon kay Binay, walang natanggap na permiso ang opisina para sa nasabing advertising campaign na baguhin ang Hill Puyat sa Hill Tulog. Anya, dapat na pag-iisipang mabuti ang ganitong klase ng gawain at bigyang respeto ang dating Senate President na si Hill Puyat. Humingi naman ng paumanhin ng mayora sa pamilya ni dating Senate President Puyat, pati na rin sa mga motorista na lubhang naguluhan. Inilahad ng National Irrigation Administration o NIA ang kahalagahan ng high dams para maiwasan na ang matinding pagbaha tuwing tag-ulan o bagyo. Ang mungkahi na ito ng NIA ay pakinggan sa ulat ni Daniza Lopez. Sa gupit na dala ng bagyong Karina, kasabay ng habagat, ay nagresulta ito sa matinding pagbaha sa ilang lugar na lubos na delikado dahil naitala rin ng ilang bilang ng mga nasawi. Kung kaya't mungkahi ni National Irrigation Administration o NIA Administrator Eduardo Gilen, bukod sa seguridad sa supply ng tubig na binibigay ng high dams, ay mabisa rin itong solusyon para maiwasan ang labis na pagkabaha sa bansa, partikular na ang Metro Maynila. Binigyang linaw din ni Gilen na hindi kailanman magiging masama ang epekto ng pagkakaroon ng high dams dahil malaki ang ambag nito sa flood management. Ibinahagi rin ito na walang dapat ikabahala ang publiko ukol sa water levels ng Angat Dam, Magat Dam, San Roque Dam at Pantabangan Dam dahil malayo pa umanong mapuno ang mga ito para sa mga susunod pang tag-ulan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Opisyal nang bubuksan ang pagsisimula ng Summer Olympics 2024 ngayong ika-26 ng Hulyo ng alas 7 ng gabi sa France habang Sabado ng ganap na 1:30 ng madaling araw naman para sa oras ng Pilipinas. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. The long wait is over dahil opisyal nang magsisimula ang pinaka-aabangang sports event na Paris Summer Olympics 2024 ganap na alas 7:30 ng gabi sa Paris, France o 1:30 ng umaga bukas oras sa Pilipinas. Aasahan sa pinakaunang pagkakataon sa opening ceremony ng Olympic Games ang isang fluvial parade na gaganapin sa pamosong Seine River. Mahigit 10,000 atleta at opisyales ang dadalo sa kaganapan kung saan dadaanan ng mga bangka ang ilan sa mga iconic landmark ng Paris, kabilang na ang Louvre at Notre Dame. Bukod sa parada ay aabangan din ang makukulay na fireworks sa huling bahagi ng palabas at ang pagbubukas ng Olympic flame na magsisilbing hudyat ng opisyal na pagsisimula ng Olympics. Sa panig naman ng mga pambato ng Pilipinas, ibabandera ni na Tokyo Olympic silver medalist Nesty Petesio at Carlo Paalam ang watawat ng Pilipinas bilang mga flag bearer. Susuotin ng mga atleta at opisyales sa ang disenyo ni Francis Libiran na barong na tinawag na sinag at may disenyo ng bandila ng Pilipinas. Kasama sa parada sina Ira Villegas at Hergy Baquiada ng boxing, Lauren Hoffman at John Cabang Tolentino ng athletics, Kayla Sanchez at Harold Hutch ng swimming, Alea Finigan ng gymnastics at Samantha Katantan ng fencing. Samantala, hindi masisilayan sina Umir Felix Marshall ng boxing, Carlos Yulo ng gymnastics
at Giovanni Delgaco ng rowing para sa seremonya dahil sasabak na agad ang mga ito sa unang araw ng kompetisyon sa ika-27 ng Hulyo. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, pagbubukas ng klase sa ilang mga lugar na lubhang apektado ng Bagyong Karina, suspendido. Pag-asa, nagbabala sa posibleng pag-apaw muli ng tubig sa Lamesa Dam. PBBM ipinag-utos na siyasatin ng lumubog na barkong may sakay na milyong tonelada ng langis. Aga Party List na nawagang pirmahan na ni PBBM ang Anti-Economic Sabotage Bill. Viral Hill Tulog Road Sign ipinatanggal na. Opening ceremony ng Paris Olympics 2024, dadaluhan ng libo-libong atleta at delegado. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.